Okay, so basic pointers pa rin guys. Ito yung gagamitin natin na pang torque sa head bolt ng kanyang ng Ford Ranger 3.2. So makikita nyo rito, ito siya 1/2. Ayan. So ito muna ginagamit ko pang paghigpit sa unang arangkada. Ibig sabihin, hihigpit ka ng mga almost mga 120 to 150. So ito ang gagamitin mo. Okay, so ito yung tawag niyan gauge para makita mo yung reading. So after nan guys, pagkatapos mong gamitin ito, so sa cylinder head bolt ng paghigpit, ang susunod mo na naman is yung medyo malaki yung level nito. Bakit? Kasi ito hanggang 200 lang yung kanyang yung foot-pounds na kaya niyang i-reading. So ibig sabihin kung mga 150, so mga 150 hanggang dito lang siya. So kung timpihit na lang, sagad na 200 pero hindi na siya accurate. So tama-tama sa mga 120. So ang gusto mong na naman gagawin na sistema is yung dapat mag-upgrade ka na ng mga 3/4 na torque range. So pagtapos mo nito guys, ito naman ang gagawin mo. Ayan. So ito na naman ang gagamitin mo na torque range. Tingnan mo 3/4 na. So kailangan mo lang ng reducer dito. So itong torque range na ito guys. So once na mag 120 ka na, kasi ang head bolt ng 3.2 is ang higpit niya, ang torque pounds niyan is nasa mga 175 to 180. Okay? So pag ito ang ginamit mo, makikita mo ngayon dito guys, ang foot pounds niya 500. So ibig sabihin malaki yung clearance niya, kahit mag-abot pa siya ng tawag yung 300, okay lang. So mas magiging standard na yung higpit kasi nga ginamitan mo na ng 3/4. So makikita mo dyan guys, 3/4 yan. Tingnan mo yung pagkakaiba nila. Pagkakaiba nilang dalawa. Yan o. Yan. So ibang iba, 3/4 tsaka 1/2. So iba yung strength ng 1/2 sa 3/4. Kaya pag ginamitan mo nito guys, magiging accurate na siya at magiging standard talaga yung higpit niya. At hindi siya magiging cause ng tinatawag na tawag yan yung compression leak. Okay, dahil nga yung ginamit mong tools is mas mabigat. Okay, so ito na yung ipapalit natin ngayon din para mag-finalize na tayo sa higpit para sure ball talaga yung trabaho natin walang problema. Okay, so tara, balik tayo sa guys, sa cylinder head assembly. So let's go.